ngayon, after po ng mga isiniwalat na yan, ni Henry Alcantara mga kababayan, meron po tayong nakitang balita na kung saan, eto daw pong si Estrada at Villanueva, dumalo daw mga kababayan sa hearing ng ICI. Ibig sabihin, talagang nagpapaimbestiga na daw po sila. So ngayon ito i-play po natin. Dumalo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, nagbigay ba ng payag si Estrada at Villanueva sa pagkakadawit sa kanila ni Henry Alcantara? Jiggy, hindi na nga nagbigay ng... sabi ni Chess Master, mga bank accounts nila, makikita yan kahit withdraw at kasuhan ng mga bangko nila. Hindi, ganito yan eh. Ang nangyari kasi na bigayan dyan, tandaan nyo yung pagdadala ni Henry Alcantara ng mga kickback, hindi po kasi yun iniuhulog sa bangko. Yun po mga kababayan, cash na binibigay sa isang politician. Katulad nung kay Saldico, yung 5 billion mahigit na ibinigay sa kanya mga kababayan or 8.8 billion pesos na kickback umano ni Saldico mga kababayan, yun po ay dinala ng nakalagay daw po sa maleta. Ilang maleta nga daw po yung ginamit dun eh. In the same time, ilang bag din daw mga kababayan yung ginamit dun bago madala yung kickback nitong si Saldico na nagkakahalaga ng 8.8 billion pesos. Pero inyo billion pesos po yung pinag-uusapan na kickback ni Congressman Saldico. So ngayon, ituloy pa natin to mga kababayan. Pahayag itong dalawang senador na nagpunta dito kanina, pero nakita namin sila kanina na dumating sila dito, pero yan, hindi na nga sila humarap sa aming camera at hindi na rin sila nagbigay ng baka pahayag nahiya na. Jiggy. Baka nahiya na. Bukod sa dalawang senador, may ilang personalidad pa bang pinatawag sa ICI ngayong araw? Jiggy, kaninang umaga ay nandito si dating Senador Grace Poe para ipaliwanag sa ICI yung proseso ng pagbuo ng 2025 National Budget. Kasi kung maaalala natin, itong si Senator Poe ang chairperson ng Senate Committee on Finance na siyang duminig ng 2025 National Budget. Itinanggi niyang kasama siya sa anumang small commission na bahagi ng bicameral conference na umuni nagsingit ng bilyong-bilyong pisong halaga ng flood control projects. Pero sinabi rin naman ni Senator Poe na yung pagsisingit, pagbibigay ng mga suggestions o ng mga initiatives ay hindi naman daw masama. Ang magiging problema raw dito ay kung ghost projects sa mga ito, kung may mga omission at kung hindi dadaan sa tamang proseso ng bidding, yung pagpili ng contractor. Umaasa si Senator po na magkakaroon ng pagbabago sa budget process. Kaya pala kung matatandaan nyo, no? Nung 2020, nung pinag-uusapan yung budget for 2025, diba after po nila napirmahan, sobrang saya ni na Saldico. Sobrang saya ni na Senator Jinggoy Estrada, mga kababayan. Ni na Escudero. Yung pala may mga insertion. In the same time, mga kababayan, malalaki yung kickback nila. Yes, pakinggan natin yung kanyang pahayag. Nakakalungkot. Isipin kung halimbawa may mga ibang nasangkot na hindi mo akalain. So ngayon, ang nakikita kong pagbabago dito ay lahat ng amendments dapat may nakalagay na pangalan na proponent kung sino ang nagtulak nito. Yun. Oo. So, I mean, it's a learning process. Para madaling matukoy kung sino mga kababayan yung nasa likod. Halimbawa, may nagsingit ng 142 billion pesos, dapat nakalagay ang pangalan doon kung sino yung proponent doon. Kung sino yung nagtulak mga kababayan ng insertion na yon. Para kung sakali mga kababayan na magka-aberya, yung mga ini-insert po nila na pondo, madaling mahanap kung sino yung nasa likod niyon. Dapat gano'n na nga. Ngayon yun kapag pinag-uusapan yung budget for 2026, 2027 mga kababayan, dapat gano'n na lang yung gawin para madaling matukoy kung sino yung nasa likod ng mga insertion. Ano po ngayon, ituloy pa natin. It's a painful process, pero sa tingin ko kailangan gawin. Tama. Jiggy, nandito rin kaninang umaga si Navotas Representative Toby Chanco. Dala yung mga ebidensyang may kinalaman dito sa maanumalyang flood control projects. Sinabi niya na matagal na niyang pinagdududahan nga itong bilyong-bilyong pisong halaga ng mga proyekto na may kinalaman o konektado dito kay Ako Bicol Party List Representative Saldico. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
So pag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldico. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, Saldico. So yung sinasabi ko nakakapagduda, bakit bibigyan mo ng biglang malaking pondo ang isang lugar na hindi naman hindi humihingi yung congressman doon ng pondo, maliwanag kung bakit linagyan ng pondo para makuha yung 20 to 25%. So maliwanag na yung kwento. At Gerard, bukod sa hearing, may iba pang bang naging agenda ang ICI ngayong araw? Jiggy, kanina ay nagpunta dito ang Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. para sa pagpirma ng isang kasunduan kasama ang ICI para dun sa pagbibigay ng seguridad at pagtulong dun sa mga investigasyon. Kanina ay nandito rin ang Philippine Institute of Civil Engineers para sa pagbibigay din. May agreement din sila with ICI para dun sa pagbibigay ng technical advice tungkol dun sa mga investigations. Dapat mga kababayan, no, mabilis sana yung proseso ng batas dito sa Pilipinas. Kasi biruin nyo ang dami po talaga ditong dapat makulong bago matapos ang term ni PBBM. Dapat talaga may mapagbayad po dito. At dapat sana yung investigasyon na ginagawa po dito, dapat sana kapag nasampahan na ng kaso etong mga politikong ito, dapat sana mapapanagot po agad etong mga ito. Kasi biruin nyo mga kababayan, kung matatapos ang term ni PBBM, tapos etong mga ito ay iniimbestigahan pa rin, etong mga ito mga kababayan ay nililitis pa rin, hindi natin alam kung may mangyayari pa ba sa mga kaso ng mga yan. Kaya dapat, bago matapos yung 3 taon pa na natitira sa term ni PBBM, dapat may makulong na po agad dyan. Sa mga infrastructure projects. At kanina rin ay pumirma rin ng kasunduan ang Mayors for Good Governance sa pangunguna ni Pasig City Mayor Vico Soto at Quezon City Mayor Joy Belmonte na nangakong tutulong sa mga investigasyon. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña mula sa Taguig. So yan mga kababayan, maliwanag naman daw na itong si Jinggoy Estrada at saka itong si Joel Villanueva nagpaimbestiga na mga kababayan at humarap sa hearing daw ng ICI. Dahil nga kung titingnan nyo, idinawit sila mga kababayan ni District Engineer Henry Alcantara at talagang sabog na sabog sila mga kababayan dito. Talagang pinatunayan ni Alcantara na talagang may ugnayan etong si Jinggoy Estrada, Bong Revilla, etong sina Saldico, etong sina Joel Villanueva sa maanumalyang flood control, kung paano sila kumikbak mga kababayan at makinabang sa pera ng mamamayang Pilipino dahil sa pamamaraan nila na pakikialam sa mga proyekto ng gobyerno. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa isiniwalat na yan ni Alcantara, ni Henry Alcantara patungkol po sa ugnayan ni Joel Villanueva, ako Bicol Party List Representative Saldico at etong si former Senator Bong Revilla, kasama din mga kababayan etong sina Jinggoy Estrada. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman po sa next topic natin na kung saan, since nadawit nga ang pangalan ni Senator Joel Villanueva, bigla po itong nagbigay ng kanyang paliwanag. Nagpapaliwanag siya kasi nabanggit na naman ang kanyang pangalan Hindi lang naman kasi ito yung unang beses na nabanggit po ang kanyang pangalan. So ngayon, eto na naman mga kababayan, yung alam nyo na, yung paghuhugas kamay na naman. So ito, i-play po natin. Very much, Mr. President, to our Majority Leader. Thank you. Mr. President, just a short manifestation. Earlier Manifestation na naman. Pakinggan nyo mabuti. today, during the hearing of the Blue Ribbon Committee, my name was once again mentioned by District Engineer Henry Alcantara. Mr. President, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Mr. President, in fact, if we carefully review what transpired this morning, it was clear, very clear, from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya
Hindi, ang sabi kasi mga kababayan ni Senator Joel Villanueva nung una, hindi siya naglabi ng kahit na anong proyekto ng gobyerno. Hindi naglabi ng flood control, etc. mga kababayan. So ibig sabihin, hindi talaga siya nakialam ng kahit na anong may kaugnayan sa mga proyekto ng ating gobyerno. So ngayon, ang sinasabi kasi ni Henry Alcantara, nakiusap etong si Senator Joel Villanueva ng 1.5 billion pesos para po sa mga infrastructure project. So ibig sabihin, nakikiusap siya para sa proyekto ng gobyerno. Kasi hindi lang naman flood control yung pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan din dito mga kababayan, maliwanag na proyekto ng gobyerno kasama yung mga building dyan, mga tulay, mga kalsada at iba pa. Na basta gobyerno nagpapagawa, proyekto po ng gobyerno yan. Ngayon, ang sinasabi dito, hindi nga daw kinaya, kaya naging 600 million pesos na lamang po yung napapunta mga kababayan. Ano po yung ibinaba? Ika nga dito kay Henry Alcantara. So ngayon, maliwanag din naman, nagbigay etong si Henry Alcantara ng pera na nasa 100 million pesos di umano at ibinigay dun sa tauhan na pinagkakatiwalaan ni Senator Joel Villanueva. So ngayon, ang point kasi dito, tumanggap siya ng pera na galing mga kababayan sa pera ng bayan. Yan po ang pinupoint dyan. Hindi sa kung paano niya tinanggap yung pera, pero maliwanag dito, nakarating sa kanya yung pera at siguro naman napakinabangan po niya yung pera. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Sinabi niya po yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. Sa tauhan At siya mo. na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Pero ayan, Mr. President, basta binanggit lang po yung pangalan natin, mentioned my name. Imposible naman, Senator Joel Villanueva, na hindi po ibibigay sa inyo ng tauhan nyo yung tulong na iniabot ni Henry Alcantara. Imposible naman na hindi po nakarating sa inyo yon. Ang maliwanag po doon, kahit wala daw po kayong alam, yun daw pong pera na ibinigay sa inyo na tulong, yan daw po ay galing doon sa mga flood control project, sa mga proyekto ng gobyerno. Yan po ba, kung nakarating po sa inyo, maibabalik nyo po ba sa taong bayan yan? Para masabi na wala talaga kayong kinalaman dyan. Diba, para mapatunayan lang ng taong bayan na talagang concerned kayo sa nangyayaring anomalya dito po sa ating bansa. Ibalik nyo yung pera na sinasabing tulong, ano po, ni Henry Alcantara. Kung natanggap man niya ng tao ninyo, ipabalik nyo sa tao ninyo para makita ng taong bayan na talagang ayaw ninyo makialam sa pera ng bayan. Anyway, tuloy pa natin. Operative word mentioned, Mr. President. Kaso ang problema mga kababayan, pag binalik niya, sabit din siya. Alam niyo kung bakit? Kasi di maliwanag na inaabutan talaga siya ng pera, yung kanyang tauhan, nakakarating din sa kanya yung pera, inaabutan talaga sila ni Henry Alcantara. Kaya wala talagang pagpipilian dito si Senator Joel Villanueva. Ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Pero may nakarating ang pera May sa'yo. malang, may masabi. I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated, that the truth may come out. At katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin. O siguro ganito na lang mga kababayan. Siyempre wala naman nga talagang gaya nga ng sabi ni Attorney Rene Bueno, kung sa isang classroom nga mga kababayan, halimbawa may isang estudyante na umutot. Tapos tinanong ng teacher kung sino mga kababayan yung umutot. Walang umamin. Dito pa kaya sa napakalaking issue na ito, sa tingin nyo may aamin dyan? Siyempre wala. Ngayon mga kababayan, ang dapat niyang ipaliwanag, yung pera na nakarating sa tauhan niya, na di umano ay tulong nito pong si Henry Alcantara, yun ang dapat niyang ipaliwanag kung yun ba ay natanggap niya mga kababayan o nakarating sa kanya. In the same time, kung hindi niya natanggap yung pera o di iharap niya yung tao na binigyan ni Henry Alcantara ng pera, at yun ang gisahin dyan sa Senado at tanungin kung saan niya inabot
kung saan niya ibinigay yung pera na galing kay Henry Alcantara. Po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Ayan. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. So ngayon mga kababayan, kita nyo naman. Nakapag ano na naman mga kababayan. Malinis na malinis nga. Gaya nga nung sabi nung gaya nung sabi nung nakita ko. Wait lang, pakita ko sa inyo. Asan ba yun? Ito. Ito, baka magalit kayo doon sa tao ha. Sarcasm yun. Ito, yan. Sir, ano pong ibig sabihin nung nandiyan po sa... Kita nyo, ginawang santo si Senator Joel Villanueva. mensahe? Ako kasi naninindigan na talagang inosente si Senator Joel Villanueva. Siya lang ang pinakamalinis sa lahat at siya lang ang pinakamabuting tao sa lahat. Kaya hindi siya sinungaling at santo si Senator Joel Villanueva. Totoong-totoo siya. Malinis, grabe, busilak si Senator Joel Villanueva. Ngayon mga kababayan, baka magalit kayo sa taong nagsasalita. Kung malawak po ang pangunawa nyo mga kababayan, sarcasm po yan. Yung sinasabi niya dito kabaligtaran. Ano po kabaligtaran? Kasi nga naman, sa sobrang ganun nga, matinding maggaganon mga kababayan, napakalinis nga naman talaga. Santong-santong nga ika nga. At hindi mo makikitaan ng pagkakamali. Napakabait, napakalinis. Kasi nga magaling maghugas kamay mga kababayan. Yan po yung gustong ipahiwatig nitong tao na nagsasalita po dito na nakalagay pa nga yung muka ni Senator Joel Villanueva na kung saan mga kababayan, santong-santo, ginawang santo. Etong si Joel Villanueva. So ngayon, bukod pa po dyan sa isyong yan, ni Senator Joel Villanueva, meron din po siyang kinakaharap na matindi pang issue. Kasi nga, kahapon, may kumakalat mga kababayan na litrato at may nausisa pa nga ang mga netizen sa umano'y relasyon ni Senator Joel Villanueva at ng isang influencer mga kababayan na may kapatid na kontratista. So ngayon, eto pa, hindi pa nga nakaka-recover si Senator Joel Villanueva sa isa pang problema, may bagong problema na naman po siya. At eto po yun mga kababayan, pakinggan po natin. May bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Ito yung mahirap sa sitwasyon ni Senator Joel Villanueva mga kababayan, tandaan nyo. Habang ipinagtatanggol niya yung kanyang sarili, habang naguhugas kamay po siya, ang kalaban niya na po dito taong bayan na. Ano po, kada may masasagot siyang issue na di umano maghuhugas kamay po siya mga kababayan, taong bayan naman ngayon ang hahanap ng bala para batuhin siya. Nakukuha niyo yung pinupunto, taong bayan ang naghahanap ng butas ni Senator Joel Villanueva. Kasi nga unang-una, kung ayaw na talaga ng mamamayang Pilipino sa pagiging senador ni Senator Joel Villanueva, wala po siyang magagawa. Talagang taong bayan na po ang kalaban niya sa pagkakataong ito. So ngayon, kung makikita nyo, panibagong bala na naman po ng taong bayan itong ugnayan ni Senator Joel Villanueva sa isa daw pong influencer. So ito, i-play po natin. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na, sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po, sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess Daman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly,
nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran. Na kung Naku po! iso-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay. Salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Patay kayo diha. Akala ko ba mga kababayan merong family. Ito pong si Senator Joel. Ngayon na nakakapagtaka po dito kung may ganito po siyang ginagawa mga kababayan. Di po ba dapat dapat etong si Senator Joel hindi gumagawa ng ganyan. Kasi unang-una maling-mali po 'yan. At saka yan naman po mga kababayan ay nasa sa salita ng ating Panginoon. So ngayon kung titingnan niyo mga kababayan, nai-issue po etong si Senator Joel Villanueva dito po sa isang influencer na di umano daw po ay nakaahon daw sa hirap dahil sa tulong ni Senator Joel Villanueva. So kayo mga kababayan, anong masasabi niyo hingil po dyan? Tuloy natin. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Grabe, Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Kahit sino naman talaga magtataka mga kababayan. Kahit sino talaga magtataka. Diba paano nga naman na-afford yung mga mamahalin na mga gamit mga kababayan? Paano nakapagtayo ng businesses na ganun po kalaki? In the same time mga kababayan, talagang rumangya yung pamumuhay, kagagraduate nga lang. Kaya nga sinasabi nung nag-post mga kababayan na may isa na naman po tayong kababayang Pilipino dun sa na di umano, umahon daw po sa hirap. So ngayon, ang tanong natin, yan kaya ay galing doon sa kanyang di umano'y boyfriend. Kasi nai-issue po ito kay Senator Joel. So gaano po kaya katotoo yan? Diba? So ngayon, ituloy pa natin. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama si Sabi ni Ma'am Eileen Drinon, ayan, deactivate na accounts niya. Kaninong account dun sa babae ba? Deactivate na ba yung account ng babae? Kasi tingnan nyo mga kababayan laging kasama ni Senator Joel Villanueva yung influencer. So imposible naman mga kababayan na yan, na walang namamagitan po sa kanila. Di umano. Yung account ba ng babae? Yes po, yung sa girl. Kasi nga, kumalat na yung litrato nila mga kababayan na magkasama sila ni Senator Joel. Baka nga mamaya ang isipin ng mga kababayang Pilipino natin dito tinatago ni Senator Joel yung mga pera niya. Yung mga napapapunta sa kanya, mga kababayan ng mga kickback niya, di umano. Galing po sa mga flood control, galing po sa mga proyekto ng gobyerno. Diba? So ngayon kung titingnan niyo mga kababayan, dapat maimbestigahan din po ito na Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ng komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico, na naglagay ng napakaraming congressional insertion, lalo na sa ating lalawigan sa Bulacan noong 2023. Dahil po sa pagkakadawit ni Zaldico, nag-umpisa na ang... Hindi, magsasama-sama din naman kayo. Magsasama-sama din naman kayo. Huwag na kayong magsisihan. Kasi pare-parehas din naman po kayo Sagutin nyo na lamang po yung mga aligasyon po sa inyo. At kung mapapatunayan man po na totoo yung mga ibinibintang po sa inyo, dapat po kayong managot.
dahil sa pagwaldas po ninyo ng pera ng mamamayang Pilipino? Sagutin nyo na lamang po yung sinasabi sa yung mga binibintang sa inyo, sagutin nyo na lamang yan. Huwag na kayo magsisihan kasi pare-parehas lang din naman po kayo ng naaakusahan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Pagkasira at pagbato ng putik sa ating pangalan. Sa taong bayan, wala po tayong tinatago. Hindi po tayo nagnanais mag-abroad. Nananatili po na nakatutok tayo sa tunay na trabaho, ang maglingkod ng tapat at may malasakit. Grabe no, binura niya yung binura niya yung sagot ng sagot niya sa Bilyonaryo News Channel. Bakit kaya mga kababayan? Ayaw niya bang itanggi si girl? Di ba kung wala naman nga talagang katotohanan yan, madali pong itanggi yan. Di ba mga kababayan, kahit public, kayang-kaya mong sabihin na wala naman nga talaga dahil magkaibigan lang kayo. Ang problema, bakit mukha atang hindi kayang itanggi ni Senator etong influencer na naliling po sa kanya na biglang rumangya yung pamumuhay? Di ba kami nagtatanong lang naman po? Di po ito libelous, nagtatanong lang tayo. Diba? So kayo ituloy pa natin. Bukod sa pagiging local director for Miss Universe Philippines Bulacan, kilala din si Corporal bilang isang influencer at may mga commercial endorsement din siya sa beauty at lifestyle products and services. Bukas ang Bilyonaryo News Channel at Abante para sa panig ni Angelica Corporal. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan. Kita nyo naman mga kababayan taong bayan na naghahanap ng butas si Senator Joel Villanueva. So parang ang dating po dito, Senator, hindi na po yung mga influencer, mga vlogger yung kalaban nyo dito, mismong taong bayan na po. Kaya kung kayo po ay magkakaso, marami po kayong kakasuhan na mga kababayang Pilipino natin. Ang tanong, kung kaya ninyong gawin yan sa taong bayan na naghahanap ng hustisya patungkol po sa paggasta ng pera po nila. Kasi unang-una, kung sasabihin nyo na si Saldi ko lang, yung nangulimbat, kayo nababato rin po kayo ng putik na di umano, sangkot din po kayo dito sa mga insertion. Kasi tulad nung 12 billion pesos na hinahanap po, na napapunta sa hometown ninyo, galing sa insertion ni Senator Chis Escudero. Saan po napunta yon? Na dapat ay sinasagot din po ninyo. Di ba alam niyo kung tutusin mga kababayan, marami po talagang dapat sagutin etong si Senator Joel Villanueva kaysa manakot sa mga kababayan Pilipino natin. In the same time mga kababayan, mambato ng putik sa iba. Much better sagutin na lamang po niya yung mga aligasyon po sa kanya at kung wala namang katotohanan yan, di magiging malinis yung kanyang pangalan. Pero kung yan po ay mapapatunayan na totoo yung mga ibinibintang sa kanya, dapat po siyang makulong. Ganun lang po kasimple mga kababayan. So kayo, kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano po masasabi ninyo, hingil po dyan. Bukod sa di umano'y paghuhugas kamay daw po ni Senator Joel Villanueva, ay makikita nyo din naman po yung nai-issue sa kanya na di umano'y isang influencer mga kababayan na biglang umangat yung pamumuhay dahil daw po dito kay Senator Joel Villanueva. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan mga kababayan.